Region 1. Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa po si Junel Cuba. Mga tugang sa headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sarong persona dako pa duman sa banwan kan pili ka Baridisuro liman kanda illegal na droga. Rank number 9 regional most wanted person na aresto. Ta iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Lokal na gobyerno kanda banwaan kanda baaw Camarines nagapaabot ninda dakulang pag-umaw asin man onra sa mga parakawat kan banwaan kan baaw Camarines sa pagiging overall champion sa pinagibong district meet. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. It's isdi unaga pag nagpapadagos sa pagpatanid laban sa mga piking nagbibintan nin daga. Cybercrime Unit nagpatanid man laban sa pagkakaigwa ni pangraraot sa mga social media. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Mga tugang liwat marahay na aga po sendo ko po sa kupo si Junel Cuba. Taditalyes na kita ngunyan kan mga barata sa lado lokal. Apat na mga miyembros kan Communist Terrorist Group, CTG, anda voluntaryong nagsuko sa gobyerno kanda Pebrero 1 asin Pebrero 2 sa 2025. Anasambit ng pagsuko party kanda pinakusog na kampanya kanda Philippine National Police o PNP Bicol sa panginginot ni Police Brigadier General Andrew P. Dizon, ang Regional Director kan PNP. Yan laban sa insurhensya na padagos na nagpapaluway sa puwersa kan mga rebelding grupo sa intirong Kabikulan. Duman sa probinsya kan Masbati, tulong rebelde ana suminuko kabalidigdi. Iyo sinda alias Lim asin Nilo, parehong miyembro kan Militia Bayan asin Courier kan KLG North SRC4 na naghihiro sa ikaduang distrito kanda probinsya kanda Masbati sa irarom kan liderato ni Kajismar. Ada sindang pagsuko isinagibo sa paagi kan pinagsarong puwersa kan RPSB team Dayhaganda kanda Masbati, First Provincial Mobile Force Team Lead Unit, Aroroy Municipal Police Station, Asidman and Provincial Intelligence Unit sa Masbati PPO. Ini matapos ang seryenin mga negosasyon. Sinundan ini kanda pagsuko
ni alias Ray. Sarong aktibong miyembro kan larangan por Platoon 2 Kilusan Larangan Guerrilla North Sub-Regional Committee kan Bicol Regional Party Committee na pinapamayon man ni Eliseo Cabarlisa alias Kakiko asin ini ang nagiro duman sa Tikaw Island sa probinsya kan Masbate. An sa iyang pagsugo, pinanginutan man kan pinagsarong puwersa kan Asinto Municipal Police Station, 1st Provincial Mobile Force Company, asin man kan Regional Mobile Force Battalion, kaibanan ang 96 Infantry Battalion kan Philippine Army. Apwera sa iyang pagsuko, isinuko man kani ang sarong kalibre 38 revolver na mayo nin serial number asin man na bala. Mientras tanto, padagos ngunyan ang pag-inkaminar kan liderato kan Philippine National Police sa mga rebelde na magsuko na asin na makabali sa ICLIP o ang pinag-aapod na Enhanced Comprehensive Local Integration Program ICLIP, sarong programa na nagtataunin suporta sa sindang liwat na pagbolta sa normal na pagbubuhay. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal sa paggamit kan makabagong teknolohiya asin mga editing application online, mas pinadali na ana mga scammer ana pamimiki kan mga dokumento sertifikasyon maski ana mga perma asin iba pang tao. Sigun kay Engineer Rolly Campillos, ang liderato kan Housing Settlement and Development Office HSDO, nakaresibi sindanin mga reklamo gikan man sa mga biktima kan mga scammer na nabiktima sa piking berintahan kan mga luti kung sa ini pinahiling ang mga seller ana mga piking dokumento asin bakong tunay na pagsasadiri kan sinambit ng daga. Nagtao din patanid si Engineer Campillos na dai basta magtiwala sa mga dokumentos na ipinagpapailing urog na kung mayo nin kakayahan anda magbakal asin siguraduhon kung na liitimo ini o piki. Mag-ingat man sa mga sobrang baratong presyo kandaga kung ang presyo ana sinasabing garo, too good to be true. Posibleng bako subot na lehitimo ang transaksyon urog na kung daibisto ang nasambit ng seller. Mientras tanto sa urulay kandaga, padagos na nangangapudan ang pamilya Panganiban digdi sa barangay kan San Isidro, Naga City. Kay Mayor Nelson Ligacion, ibalik na da kani ang titulo kan pamilya kana mga Panganiban na sinubli sana alaga dai na subuot binabalik kan alkalde kan syudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, solterong akusado sa kaso nin theft duman sa Pamplona, nadakop duman sa Marikina. Mike Gravito sa detalye. Arestado na kan mga autoridad kan Pamplona, Camarines Sur duman sa siyudad ni Marikina. Ada sarong 27 anyos na soltero na natubang sa kasong attempted theft dyan sa Badoan kan Pamplona. Matapos na siya, andagos na nga maramalan kan mga autoridad sa reportigan sa PNP Pamplona pasado alas 4:45 nin hapon kasudma duman sa 20th Avenue, Balubad Settlement, Barangay Nangka, Marikina City kan Tacmaon kan pinagsarong persas kan Pamplona Municipal Police Station. Kay bahan ang mga kabuhan kan APCO CIDG at hinman sa pakikipagkoordinar sa Eastern Police District. Pinagdakop ang persona kan sarong alias Brian, presidente kan naunambitan ng lugar duman sa Marikina, alagad igwa nin permanenteng address diyan sa zona 6, Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Bitbit kan mga otoridad iyo ang mandamiento direksyon na pinagpaluwas ni Honorable Dina Pascua Maximo Uy, Presiding Judge kan Metropolitan Trial Court, National Capital Region, Branch 131 duman sa Quezon City. Ngunit naman sa kasong attempted theft na nakamatir ka na sambit ng akusado, igwa nin piyansa na umayo ni na piyansa na ipinagatutugot alwes para sa iyang temporaryong libertad.
para sa serbisyo publiko sa may grabita. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Cybercrime Unit digdi sa laog kan siyudad Kinaga liwat na nagpatanid laban man sa pangraraot sa mga social media. Sarong salang puslang pwede daang mapuli sa demanda. Liwat na nagpatanid ang Naga City asinman Kamaridisor Anti-Cybercrime Group kasumpay man kan pagdakul kan mga kaso kan cyber libel kung sa inda dakul na mga individual ana atubang sa kaso ninuli man kan pagkuriyat kan mga piking mga impormasyon mapangraot na mga pahayag o malisyosong akusasyon laban sa ibang mga tao gamit ang social media. Basado kay Police Staff Sergeant Angelo Babagay anda sisay man na mapakuriyat kanda pangraraot online may posibleng atubangon na magabat na padusa kabali ang pagkakakulong o pagbabayad nin multa. Iduli kani maigpit na pinagpatanidan kana Anti-Cybercrime Unit ang publiko na maging maingat sa kada pus asin siguraduhon na ini anda day nakakaraot sa iba. Ninuli ta sarong simpleng click lang pwede subuot na ini anda magbunga sa dakulang problema. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, transport sektor pinagirumdum na dai maging violators kan mga gun band. Boyet Paderes sa detalye. Dai kuta na balgaw kan transport sector sa Naga City urog na ka mga drivers kan Trimobile umagin kan mga operators ang nagdadanay na ganban mo niyan imbis tabangan ang lokal na gobyerno na dakupon ang mga mabalga o isumbong sa mga autoridad ang si isay man na mahiling na iguang darang badil driver man o pasahero sa ini sa pangapudan ni Bilin Federation President kan Trimobile Operators Drivers Association na haros may 2,000 na miyembro ini bilang suporta nila sa katarangkiluan mo na election period na may pinagpapasunod na ganban. Sinabi ka ini na perminang pinapagirom mo sa iyang mga pag-iriba na dahil maging pasaway urog na sa lang mga pasahero. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Apat dakop sa ginibong drug bypass operation sa siyudad kanda Naga. Bus o Kaisminda sa detalye. BBS Basta Bareta, sigurado. Interong naterka anapat na persona kan ini ansendang makatransaksyon sa ginibong bypass operation iyo ana mga tauhan kan PNP Naga. Alas 9 kasumanggi kan mangyari an transaksyon sa zona 3 kan Barangay Triangulo Naga City. Ang mga suspect pinagtanan sa ng alias na Anthony, alias Tonton, 37 anyos, residente kan Barangay Triangulo Naga City. Ikadwa iyo si alias Dave, alias Tibo, 35 anyos, residente kan Zona 3 Barangay Triangulo Naga City. Sarong alias Jason, 28 anyos, sarong construction worker, residente kan Barangay Mapulo Naga City. Sarong may alias na Joselito, alias na Dugong, 22 anyos, residente kan Zona 3. Gabos ka na Triangulo Naga City. Ana nasambitan ng transaksyon na pinanginutan kan substation number 5. Sa panginut kan Major Nolan Siromubio, Station Commander asin ana Naga City Intelligence Unit, City Mobile Force Company, PDEA Naga City, PDEA Region 5, ana nanginutan sa nasambitan ng operasyon. Sa nasambitan ng transaksyon, 7 gayong plastic sachet ani pinagtransakan mga suspect sa asset kan PNP na kung saan na inian yaw nang unyan sa kustodiya kan ang Camarinesor kan mobile force asin ini ang sinasabing titistingon asin na aaramon kung genuine na Shabu ana sampitan ng naipabakal
Mantangan mga nagkadarako, yang niya sa kustodiya ka Naga City PNP, asin maatuban ng kasong pagbalgar kan Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa lado lokal sa Karismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasabat man kan mga autoridad ang pinakakarkulong 40 gramos na pinagtutubudan illegal na droga gikan sa sarong drug pusher sa isa nagibong drug bypass operation digdi sa zona sa Isa Kanda Street, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. An operasyon pinagpangidutan kan City Police Drug Enforcement Unit CPDEU, katabang man ang Police Station number 2 PS2, City Intelligence Unit CIU, asin man ang Naga City Police Office CPU, and Philippine Drug Enforcement Agency PDEA. Naga bandang alas 4 nina pagkahapon kana Naga talikod na aldaw kana Domingo, nasamsam gikan sa suspek na pinagbistong si alias Louie ang illegal na droga na may kabilugan na kantidad 272,000 pesos. Dinaraan suspek asin ang nakumpiskar na mga ebidensya sa Police Station number 2 kana CPU digdi sa laog Naga para man sa magkakanigong disposisyon. Siya ngunyan na atubang sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinagaapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mientras tanto duman sa parte mismo kan Pili Camarines Sur, dakop man sa pinagibong drug bypass operation ang sarong lalaki kasudmang pagkapon sa pinakusog na kampanya kontra illegal na droga kanda Pili Municipal Police Station. Matrayumpong nasa gibo ang Municipal Drug Enforcement Unit sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Dinis Pabilonia, officer in charge asinmada sa pakikipag-koordinar sa PDEA Region 5 kung sa inadakupa digdian sarong tulak nin droga sa Barangay Del Rosario, Pili Camarines Sur bandang alas 3:12 nin pagkapon kana Sudma. Anasambit ng suspek nabistong si alias Wanda, 50 anyos, mayo nin agom residentes kan Barangay Del Rosario sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Nangyari ang bypass operation. Nadako pa sa akto ang suspect mantang nakikipagribayan nin sarong plastic sachet asin man may laman ni na shabu gikan sa suspetsado asin na bypass money na ginamit kan sarong miyembros kan PNP na nagsagin-sagin na pusher buyer sa kantidad na 500 pesos. Sa padagos na pag-imbentaryo kan mga miyembros kan na PNP, nakakuha pa ni na lioning pito pang head-sealed transparent plastic sachet na may laman ni na shabu sa bulsa mismo kan short kan nasambit ng suspetsado na kung sa inini nakabugtak sa sarong kahunin na posporo. 5 o ana bawi mana ana 500 pesos na kantidad na kung sain iyo ana pinagagibong drug bypass sa money kan mga miyembros kan PNP. Ang mga ebidensya yaon ngunyan sa pulis kanda Banwaan kan Pili Camarines Sur ngunya na pagkaaga isa sa ngata kanda PNP sa Provincial Prosecutor's Office ang kaso laban sa suspek sa pagbalga kan Section 5 asin 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 o ang pinagaapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kanda mga bareta sa lado lokal, CPNO pigiinguha daa na maataman ang mga tinda parents sa laog kan syudad kan Naga. Daryl Banyas sa detalye. Pinahayag ka ng City Population and Nutrition Office digdi sa Naga na padagos ang pagpapautob kan malalain na programa tangarig masigurar na nasa tultol na kamugtakan ang mga teen parents o itong mga purubin pa alagad magurang na sa lambang barangay kan syudad. Sigon kay Joy Macaraig, ang Population Program Officer 4 kan CPNO, linuli sa may aktual na listahan ang sa ilang opisina kan mga hobenes na magurang na digdi sa syudad, mas madali sindang nababantayan tangarig na daidaan liwat na mabados, lalo na takadaklan sa inda
maawat pa man na magbalik sa indang pag-eskwela. Padagos pa na pigaadalan ka ng CPNO an man laila rason kung taano talaga kaigwanin amay na pagbados sa grupo kan mga jóvenes. Sa pagi kay ni mas makakabilog sila ng epektibong programa sharing man intervention na iyo ang mapakusog sa indang advokasya ang dagos ng paghuros ka numero kan age pregnancy itong mga Ruben paalagad na babadusana hasta sa maabot ang 0% rate kay ni. Dagdag na baleta sa Nado Lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang persona anda gadanda matapos kan nangyaring vehicular accident duman sa Banwaan kan Ragay Camarines nangyari anda insidente alas 5:20 kasudmang pagkahapon sa Rolando Andaya Highway sa zona 6 Barangay F Simeon Ragay Camarines envuelto ana Honda Wave color itum mayo nin plate number asin iyan pinagmamaniyukan sa Rong Breaks Villa y Maliksi, 19 anyos, soltero estudyante, residente kan Barangay Lower Omon, Ragay Camarines Sur. Lunad kani si Jamaica Kim Moreno Maliksi, 16 anyos, minor, asin mad sa Rong estudyante kan Barangay Lower Omon, Ragay Camarines Sur. Ang mga ini nagpapadalagan kan motorsiklong sa indang nalununadan pasiring sa southbound direction. Kan ini aksidente na mabudalan kan sarong Isuzu forward wing o wing band truck plate number NGT 3783 pinagmamaniyo ni Ernesto David Quisada, 49 anyos, residentes kanda Banawang, Santa Barbara, Pangasinan. Ini pasiring sa opposite direksyon. Ada nasambit ng duwang lunad kan motorsiklo nga pariyo estudyante an intirong nakabaribad sa simentadong tinampo. Asinda iniya an tulos man na pinagsapwat kana mga rescuer asin pinagdara sa Ragay District Hospital. Alagad anasambit ng duwang estudyante pariyong pinagdeklarang dead on arrival o pariyong gadaan kan makaabot sa sinambit ng hospital. Ang tsuper kanda banda yaon ngunyan duman sa parte mismo kan Del Gallego Camarines Sur ninhuli tapakatapos kan aksidente sa Ragay ini duminulag asin duman nagsuko sa Banwaan kan Del Gallego sa police station. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, konontan linya magali ki Ed Saliba. Sa daay maprofundo ang pagkalot sa daga na pagrurugaring ni Mr. and Mrs. Alfredo Caballero diyan sa Barangay Mantalisay, Libmanan, Camarines Sur. Ini ang pinagparikod sa barangay ni Mrs. Marlene Curioso ning huli sa maribok na andar kan makina na mayong silencer. Alagad kan maaraman ni Mr. Alfredo Caballero tulos man kainin na pinablatter si sa barangay si Mrs. Curioso para mas na magka-urulay sa mga pinagpapawara kaning pangraraot sa saya. Sigon sa barangay ang pagkalot ni Mr. Caballero ini nag-umpakan 2024 alagad ang urulay sa barangay nangyari kan Agosto 29, 2024 na nangangako si Caballero na sa iyang bubugtakan ng silencer ang makina asin mapuon ang pag-andar sa oras ning alas 7 ning aga matapos mga alas 4 ning hapon. Alagad sa ngunyan ang pinagahandal ni Mrs. Curioso iyo ang pagpaparararom kang kalot na maabot na sa 30 metros ang rarom kaini na baka magguho na mapiktaran ang sa iyang harong. Mientras tanto sa palaban na si Alfredo Caballero, dawa na ubusong kong kaluton an sa diri kong daga. Mayo sindang pakiaram, ipapun ko sa tamang forum, atubang ko sinda sa sinda. Asin ang korte lang ang pwede magpapundo sa Sakoya, digdi sa Barangay Mantalisay. Dagdag na report, Ed Saliba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta,
Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, malinaw ang programa na pinagpipresentar kan Timuan Kamsur asin ini pinag-iimplementar o ginagibu na kung sa ina pinapakinabangan na kan mga residentes kan bilog na probinsya nin Camarines Sur. Kabali na dyan ang mga infrastructure project, mga tinampo tulay, community college, eskwelahan, rural health center, evacuation center asin iba pa. Dagdag pa dyan ang pagtaunin solusyon sa inumo na tubig partikular na dyan sa lugar kan partido area. O yan party kan mga pahayag na yan ni Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District Camarines Sur asin nagbabalik na gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Malinaw na programa, infrastruktura, ibang lugar na may mga problema sa tubig inumon, yan, bibigyan natin ng solusyon niya, lalo na dyan sa partido. Ang dami-dami, magtatarabangan kami ni Congressman Marco Gumabaw dahil basic po yan, tubig inumon. So, yan mga nakakapirang mga programa na gigibuon. Artiyan ken mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kanda probinsya kanda Camarines Sur na kandidato sa lindung kanda Timuan Kamsur. Katabang man ni Congressman Elry Villafuerte sa pagdulnin solusyon sa problema sa tubig inumunda duman sa partido area, iyo si Congressman Marco Gumabaw. Dagdag pa dyan, ada pagpapadagos kanda pagpapatalubo kanda Elberdi programa kung sa ina magpapadagos-dagos ada pagtanom nin mangrove, mga hardwood, asin mga kawayan para man sa pagproteherkan kalikasan o kapalibutan. Iyan tanganing labanan ang mga baha asin ang climate change. O yan partipa kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte, kandidato para gobernador kanda probinsya nin Camarines Sur. Tatarabangan kami ni Congressman Marco Gumabaw dahil basic po yan, tubig inumon. So, yan mga nakakapirang mga programa na gigibuon tayo. Yung El Verde program na padagos ang pagpapatanom sa mga mangroves, na mga hardwood, mga bamboo sa mga areas by the river. Nakakataon yung trabaho, napoproteher pa yung kalikasan. So, yan po nakakapira. Malino na programa, plano. Parti pa kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur, kandidato para gobernador asin nagbabalik na gobernador sa probinsya nin Camarines Sur. Kung ang grupo kan Timuan Kamsur sa pamamayo ni Congressman Elry Villafuerte, dakol na mga programa sa laog kan Camarines Sur, ang kalabaninda mayo manin mga programa na pigpipresentar kundi mangraot sa naman sa kapamilya kan mga Villafuerte asin sa grupo kan Timuan Camarines Sur. Ulit mayo manin mga konkretong mga programa asin na itatabang sa mga taga Camarines Sur. Kabali na ang paggibunin ng mga fake news. Mayo man ngani ni na itaong tabang asin na ipresentar na mga programa patin plano sa parte mismo kan sa indang mga plataforma. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte, daing ngani subuot na papaasinso an sa indang o kan sa indang mga kalaban an mga sadiri kani. Kaya panuman subot ninda mapapaasinso an probinsya kan Camarines Sur. Kunsinda mayo ngani nin trabaho, kaya panuman ninda matatawan nin trabaho ang mga taga Camarines Sur. Mayo ngani nin naitabang kan panahon kan COVID asin sa panahon kan bagyo. Pinasalamatan man ni Congressman Elry Villafuerte ang mahal na Diyos asin ang mga tao huli tadaiman nagtutubod ang mga ni sa mga fake news. Kabali na dyan ang mga pinagpapaluwas na mga bareta ni Kabalang. Patuto digdi, ang sorbe kan na False Asia na overwhelming ang suporta kan tao kay Congressman Elry, Congressman Migs, asin kay Governor Luigi Villafuerte. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Kamsur. Well, unang-una, alam naman natin ang mga kalaban natin sa politika, wala naman talagang plano, kundi manira na lang at magawa ng fake news kasi wala po silang positibong masasabi
sa sadiri ninda. May mga nagkakandidato dyan, sige sa ng pangraot, pangluwas ng fake news. Then may masindang maray na pwedeng itaram na kung anong plano ninda, ano yung nagibunan ninda, anong planong gibuan. Kasi inot, may masindang mga nagibukad to. Ngunyan, may naman nagigibong tabang sa tao. At mas malala, may man talaga silang plano. So, ang plano lang talaga nila, baka man magana sa eleksyon, kundi mga raot na dahil panahon kan eleksyon, pero talagang walang malinaw na plano plataforma. Sabi ko nga, igwa dyan mga nagkakandidato, na dainganin da napaasenso sa diri ninda, paano ninda mapapaasenso ang kamso? Mayo nga din sindang trabaho, paano ninda matatawa ng trabaho ang tao? So mayo man sindang nagibong maray ng panahon ng COVID, panahon ng bagyo, ano pa kaya sa mga maabot na panahon? So, normal yan, pero ang salamat man sa mga tao, sa mahal na Diyos, na dahil man nagtutubod ang mga tao. Dahil nahiling nung survey ng politician ng December, ako, si Congressman Migs, Governor Luigi, overwhelming man ang support akan tao. At hindi lang overwhelming, nadadagdagan pa ang tiwala, support, trust, awareness, tiwala. Yan ang inspirasyon namin, kaya lalo kami naglilibot at nagpupursige, tangaling makalibot, makataoning tabang, mas makataoning maray na mga proyekto. Si Congressman El Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur, kandidato para gobernador asin nagbabalik na gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Sa ibabang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pigbaba ninda taripa o pigbabaan taripa kan kaso Recodos para sa babayadan na konsumo sa kuryente kan mga miyembros konsumidor sa bulan kan inirungunyan na taon. Sigun kay Rener Bukay, nagbaba ninda piso .0158 centavos per kilowatt hour sa low voltage sa igwanin 96 pesos, sa high voltage sa nasa 91 pesos, sa residential and power rate sa Enero 7 pesos .082 centavos, kung sa ina 50 pesos na sana, and low voltage sa 6 pesos .2375 centavos per kilowatt hour, sa high voltage commercial as in industrial 5 pesos .3117 centavos an kada kilowatt hour. O yan parte kan mga pahayag ni Rener Bukay kan kaso Recodos. Iyo po, nagbaba kita sa residential ng 1 peso, 0.0158 centavos per kilowatt hour. Sa high voltage, low voltage ta, nagbaba man kita ng nasa 96 pesos. Sa high voltage ta po, nasa 91 pesos. Sa residential po, ang power rate ta nun yan, kang nakaaging bulan na January, ta Pebrero na po, bulan nun yan, 7 pesos, 0.0782 centavos. Yan, 7 pesos na sila. Sa low voltage ta, 6 pesos, 0.2375 centavos per kilowatt hour. Sa high voltage na, itong darakula na mga commercial, industrial, 5 pesos, 0.3117 centavos per kilowatt hour. Iyo po yung effective rate na Artiyan ka na mga pahayag ni Rener Bukay kan kaso Recodos. Putik man ang mga pahayag ni Mayor Nelson Ligacion na siyadaan rason kung taano ta nagbaba at babayadan sa kuryente sa kaso Recodos. Ang pinakamayor na rason iyo nahababa kaya ang bakal kan kaso Recodos sa kinukuanan nindanin supply nin kuryente kaya ababa o nagbaba at babayadan sa kuryente kan mga miyembros konsumidor asin bakong totoo o kaputikan ang mga pinagpapalakop na mga bareta ni Nelson Ligacion, alkalde kan Naga, na siya daa ang naggibunin paagi para magbaba and singil sa kuryente. Puti. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, naglalaom si Bukay nangunya na Pebrero mamamantiner ang araw kaning presyo kan kuryente. Asin kun na magtaas man, dikit sana
nagpagirumduman si Bukay na dapat magpreparar ang mga konsumidor mantang parani na anda samer kinakaipuan na magbawas nin konsumo ang mga konsumidores bakong rason na ang pagbaba kan taripa kan kuryente kan kaso rekordos, hababa naman ang babayadan kan mga konsumidor, kinakaipuan pa man giraray magtipid para sigurado na hababa ang sindong babayadan. Uyapan parte kan mga pahayag ni Rener Bukay. Pulingon niya na Pebrero, mamantinan ang araw kiraray ka ini, o kaya, di bali magkaralang kauning kadikit, basta di kadakulaan na maray, ano. Kaya, yan, and siguro, pagiramdum lang po, parali na kita sa dry season, yun ang dapat ang prepararan. Diyan, medyo niyaw na naman kita sa sitwasyon na kaipuan to talaga na magbawas-bawas ng konsumo. Ikaw kaya, consumer, may mga consumers kita na hababang taripa ang kasuray ko to, pero halang kaw manggiraray si pinabayadan. Ang nangyari po, halang kaw si sa indang nakonsumong kuryente. Kaya dapat magbawas-bawas manggiraray po kita. Ano ko sabihin, dahil rason, ang pagbaba kang taripa kang kuryente kang kasuray ko to para magbaba man na sa tuyang bayadan. Kaya po ang tamang giraray, magtipid-tipid pang giraray kita. Ano Partiyan kan mga pahayag ni Rener Bukay kanda kasuray ko dos. Mga tugang iyanaan ka tiripunan kan mga barata alas 7. Sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata sa Engineering Department kaibanan ta dyan Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata sigurado. PBS Basta Bareta sigurado.